Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan. Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong this week actually, no? Sorry na-busy si ate. Tingnan natin yung 16 to 22. Maraming salamat mga sama subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading, at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, punta lang kayo dyan sa description below o sa pinaka-YouTube ko na dyan po yung aking link ng aking FB. Paki-message na lang ako sa messenger para sa details. Energy reading. General reading tayo hindi mo to personal reading. Masyadong assuming. I'm only the guidance, pero kayo para makapagpapabago ng inyong buhay. Okay, energy reading. Pisces. Okay, andito ko sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na talagang alam mo yung point na you are more on keep moving para ma-reach mo yung goal mo this time sa nakikita ko sa dito. May mga sitwasyon din na nagkakaroon na ng pagbabago, na may mga transformation o may mga binabago ka na maybe para sa iba sa inyo. Nandito yung point na may mga action and movement ka na gagawin. Yun nga lang mayroong kang sitwasyon sa buhay mo na parang nagiging mabagal o nagiging parang hindi ko alam kung hindi ka makapag-desisyon o nagiging mabagal lang yung desisyon mo o you want to make sure lang siguro yung mga bagay-bagay o sitwasyon. May mga bagay pa rin na nakikita ko sa iyo na maaring nanghihinayang ka, nakapanghihinayang, or pwedeng sa iba dito is may mga bagay ka na iniisip, o may mga bagay na nakapagpapahatak sa iyo sa nakaraan, or pwede rin naman this is a worrying situation, baka may mga pag-aalala lang o nag-aalala ka lang sa mga bagay-bagay, what if, what ganyan, gano'n, pwedeng nando sa point na yon. O sa iba naman is may mga pinagsisisihan ka sa nakaraan na naiisip mo. Pwedeng doon sa point na yon. May mga bagay o sitwasyon din ako na parang may i-let go ka or thinking about let go or may mga i-reset ka na situation o magkakaroon ng mga resetting situation para sa iba. Andito rin yung point na may mga, sa iba sa inyo is may hinihintay. No? May paghihintay ako na nakikita sa iyo or sa iba naman sa inyo is may mga plano na ipo-forward mo na o may mga ipa-progress ka na sa nakikita ko sa dito. Pwede mga opportunity, action, movement, kung ano man yan o kaya may mga itatry ka o mag-explore ka ng mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Iba dito creation to, creativity or creation, parang ganon ako nakikita sa iyo or may mga bagong project or mga gusto mong simulan maybe para sa iba sa nakita ko na you want to make it stable yung bagay na yon. Pero ang nakikita ko naman sa iyo is may mga matatapos talaga, may pagtatapos ng sitwasyon or may mga tatapusin na yung iba. Sa iba naman dito is may mga magbubukas na opportunity para sa iyo sa nakita ko. Sa iba naman is merong magbubukas na opportunity sa iyo or may gagawin ka na situation sa buhay mo na mararamdaman mo yung pagbabago ng sitwasyon o pagbabago ng destiny mo. So iba dito, there's a new may bagong direction na nakikita ko sa iba sa inyo na magaganap sa inyo. Sa iba naman sa inyo is pag-uusapan ka or you will become a center of attention. Nandun sa point na yun. May mga achievement or ako na nakikita sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, magkakaroon ka lang siguro talaga ng reflection from the past. Or pwede rin na kulang ka lang din sa tulog. May mga bagay na iniisip, burdens, anxiety, depression, or baka naman may insomnia ka talaga, di ba? Baka night shift ka rin, kulang ka sa tulog, o pagising-gising ka, o late ka na natutulog, or maaga ka nagigising, pwedeng nahanap sa point na yun. Pero it's more on nagkakaroon na, may pinagsisisihan din yung iba, siguro may mga pinagsisisihan ka na, sana noon ko pa ito ginawa, sana ganito, sana ganyan, sana ganun, pwedeng nahanap sa point na yun. Ako nakikita sa iba sa inyo. May nakikita akong matanda, hindi ko alam kung sino matanda. Either itong tao na to is mas matanda sa'yo or ikaw sa kanya, vice versa. Or pwede rin kasi siya yung tao na matagal mo nang kilala, no? Sa iba sa inyo, yung may tao sa buhay mo na matagal mo nang connected sa iyo or matagal mo nang kilala or matagal mo nang nakausap, basta may connected sa iyo, kilala mo na siya, na maaring siya yung makakatulong sa iyo sa iyong direksyon sa buhay.
parang makakatulong siya sa'yo to change yung fortune mo or magkaroon ng luck in life. Sa iba naman sa inyo is maring yung matanda na nakikita ko is yung sinusuportahan mo or hihingi sa'yo ng suporta or ikaw talaga nagsusuporta sa kanya, pwedeng nahando sa point na yun. Sa iba naman is yun nga, baka handun yung responsibilidad mo rin pagdating sa iyong pamilya, no? Sa iba sa inyo. Kaya nahandun yung point na may mga bagay ka na idea na gusto mong gawin when it comes sa iyong family, no? Sa nakikita ko sa ito. Magkakaroon din kayo ng union, no? Magkakaroon ng mga union o may pagbabalik sa nakaraan, no? O may babalikan sa nakaraan o may babalik sa nakaraan or union or magkakaroon ng communication. Ako na nakikita sa isa or dalawang tao itong nakikita ko, no? Para sa iba siguro isa, sa iba dalawa ito sa nakikita ko dito. Yun. Sa ngayon ang nakikita ko sa iyo mas kailangan or mas magiging aware ka sa mga bagay na gagawin mo this time, yung mga action and movement. Ako nakikita, no, pwedeng andun yung awareness sa nakikita ko sa iba sa inyo. May mga travel then ako na nakikita, maybe pag-uusapan or maybe baka may travel, malayo man yan o malapit, pwedeng nandun sa point na yon sa iba sa inyo. May mga recognition no? Recognition, pagkakakilanlan, or papuri, maybe pwede sa iba. Pwedeng nandun sa point na yun, ano, sa nakita ko dito. Andito rin yung point na iba sa inyo is, pero titinan pa rin natin yung money mo, no? Kasi this time, mas nagiging aware ka or mas magiging aware ka this time sa paggastos mo, no? Or kinakailangan din sa iba sa inyo. Yan. Baka iba sa inyo, may mga bagay kayo na i-delay, ganyan, when it comes sa, halimbawa, may gusto kayong gawin, gusto nyo bilhin, baka i-delay nyo muna yun for a while, pwedeng nahandun sa point na yun. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Pisces plus yung. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo ngayon, ang nakikita ko sa iyo is yung mga gagawin mo this time is, alam mo yung point na kahit na medyo may konting hardship or difficulties sa buhay mo, siguro gagawin mong balansehin pa rin yun, ano, kahit paano sa nakikita ko sa iyo dito. Nakikita ko naman yung movement mo, pero nahandun ka lang din sa point na may mga sitwasyon ka daw na parang titimbangin mo kung kailangan na bang i-release, kailangan na bang i-let go, kailangan na ba na ganito, kailangan na ba ganyan, kailangan na ba ganon. May ganong sitwasyon, no? Pwede rin may mga i-delay ka, madi-delay, or magkakaroon ng pagpapaliban, pwedeng nandun sa point. Sa iba dito, may mga transformation na magaganap sa buhay mo, or ita-transform, pwedeng nandun sa point. Pwedeng nandun ka sa point na yun, no? May mga sitwasyon na parang iintindihin mo na lang, or maiintindihan mo, okay na kailangan mo intindihan, parang nandun. Yun. Medyo may konti lang stagnant, but still, ang nakikita ko naman, kaya mo siya sa nakikita ko dito kasi yung iba sa inyo siguro may mga pagtitimpi or pagtitiis sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo this time. Yun nakikita ko dito sa iyo. But still, you're still moving, no? Nakikita ko dito sa yan. Nagmo-move ka naman. Alam mo yung point na kahit may difficulties and hardship, talaga makikipagsapalaran ka. Alam mo yung haharapin mo yung sitwasyon na doon ka sa point na yun. Tingnan natin ang parating sa iyo. Yes, in the past, may mga nangyari talaga na, na broken promises talaga, mga sad memories, sa nakita ko sa iyo dito. Baka isa rin yun sa sitwasyon na hindi mo pa malet-gulet ko yung mga ganung bagay na nangyari o naganap sa buhay mo, no? Parating. O yung mga hindi naging maganda na sitwasyon. Parating. Uy. May, daming tao. Wait. Okay.
Meron ako nakikitang dalawang tao. Maybe itong dalawang tao na to, ano to, nakaraan na to. Kilala mo na to. Tapos may isang bago ako nakikita na tao. Pwedeng ito yung mga tao na makakasalamuha mo or kukonek sa'yo or ikaw yung kukonek ka, no? Yun na nakikita ko dito. Pwede halimbawa, yung dalawang tao na yun, matagal na kayo nagkaroon ng connection nun, baaring magkikita muli kayo, unexpectedly, pwedeng nandun sa point, or yung iba sa inyo, may mga bagong nakakausap, or mga bagong makakausap, or mga bagong connection, pwedeng nandun sa point na yun, ano, ako nakita. And then also, parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo is, anak-anak. Iba sa inyo, busy kayo. Yan, nandun yung pagiging busy ng iba, no? Mas magiging busy kayo this time. Siguro, mas magiging busy kayo to focus. Mag-focus sa stability nyo, sa pera nyo, sa business nyo, sa mga ginagawa mo, na doon ka sa point na yun, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. And then din yung point na may mga bagay o sitwasyon ka na magkakaroon ka ng limitasyon or maglilimit ka sa sarili mo or sa ibang tao, or maybe you putting boundaries, pwedeng nandun sa point na yun, ano, or pwedeng iba naman is magpuput boundaries pagdating sa iyo. Nandito rin yung point na yung mga union, or pwede rin kasi ito na maaari magkakaroon ng mga collaboration, happy gathering, o kaya is iba dito is baka may mga creativity na gagawin maybe, or joy, yeah, may mga celebration, cooperation, o kaya naman baka may mga mag-chill-chill, ganyan. Yun na nakikita ko sa iba. Sa iba sa inyo may makikilala daw kayo na mga bago. Isa, dalawa, tatlo, something. Ako nakikita dito. Magkakaroon ka rin ng mga disappointment or unexpected na mga bagay o sitwasyon sa dalawa or tatlong tao, or isa, maybe isa, iba, isa, dalawa, tatlo, something. Ako nakikita, no, pwede siyang emotional, or may mga trauma sa isa sa kanila or sa kanila mismo, o ilan sila, or mga disappointment, pwedeng may mga intense, pwedeng may mga konti lang na hindi pagkakaunawaan, kalungkutan, pagkalito, or kaya is depression. Sa iba, merong separation. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Yan. Sa iba, dito rin yung point na may mga bagay ka na magkakaroon ka ng clarity, o may mga bagay ka na desisyonan para umpisahan ito, o nasa iba naman sa inyo is may mga bagay ka daw na talagang itatama mo siya, or i-correct or a-actionan mo na siya. Pwede sa iba sa inyo is ganun, ano, mangyayari. Ako nakikita sa iyo. Mag-ingat ka na lang sa mga tao makikilala mo na bago, no? Pwede may nakakausap ka na rin kasi na bago na tao, no? Pero ingat ka na lang sa kanya. Kasi nahadun sa point na parang may something na pagsisinungaling, o may lihim yung tao na yun, or pwedeng basta hindi kasi maganda yung energy niya. Baka may mga unexpected ka na maaring malalaman sa kanya, mga ganyan. O maaring may mga nakakausap ka na tao, unexpectedly may masasabi sa sayo, mga ganun. O may malalaman ka sa kanya. Dapat iwasan. May suporta ako nakikita, giving support or advice din ako na nakikita. Pwedeng ikaw sa kanya, or may taong ganun sa'yo, no, na magiging ganun sa'yo na tao. Sa iba naman, may mga challenge lang siguro na dadaan sa'yo. Hindi naman ganun kalaki, but still, may challenge. Ang nakikita ko naman sa'yo, ready ka naman to fight naman sa situation. Yun. Hindi yung pagiging matatag, hindi yung, mga paglaban sa sitwasyon sa nakikita ko dito, malakas naman yung loob mo. Yun nga lang, meron lang din ako nakikita na medyo may matigas ang ulo. Pwede ikaw magmamatigas ka ng ulo, or may tao na may matigas ang ulo, no? Pwedeng isa or dalawa yung nakikita ko, or pwedeng more than pa sa iba. Or baka isa ka doon sa matigas yung ulo, no? Dapat iwasan. Ay, dapat iwasan. Lovers. Lovers yan. Ano po yung universe? Okay, dapat mo daw iwasan. Dalawa pa. Okay, dapat mo daw iwasan. Siguro yung mga tao makikilala mong bago. Yung nakikita ko dito. Maging aware ka na lang siguro, no, sa nakita ko dito. And, syempre, planuhin mo yung mga lahat ng aspeto ng buhay mo. Planuhin mo maigi, ganyan. Kumbaga is, andun yung point na be adventurous,
kailangan mo rin na, syempre, jump to your passion. Kung pag nandun sa point, piliin mo yung gusto mo talaga. No, yun ang sinasabi dito. And then, syempre, kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo nang isipin, pag-aralan, aralin, alamin, siyasatin, gawin mo. Yun ang pinaka-the best point din kasi sa iba sa inyo. Tsaka yung mga tao na hindi kayo magiging same page, iwas ka na lang. Mga puot, galit, iwas ka dyan. Yung hindi mo isipin din yung sarili mo, syempre, alam ko naman iniisip mo naman yung sarili mo, but still, wag mo kakalimutan yung sarili mo, make a plan to be stable. Yung mga tao na hindi kayo magkakasundo, mga hindi wala ng pagkakaisa, yung mga taong makasarili or being you ito, wag mo na lang gawin, ganyan. Yung mga tao na may masasabi sa'yo, yung mga tao na medyo may magmamarunong, magmamagaling, o kaya yung o kung ikaw ito, iwas ka na lang din. Yung mga tao na napaka very defensive pero may pagsisinungaling, basta you need to trust your intuition din. Sa nakita ko dito, huwag ka rin masyadong maging paranoid sa mga bagay o sitwasyon, o yung mga taong napaka very paranoid sa mga pag-uusap o sitwasyon, iwas ka doon. Yung lolokohin ka, sinungaling, o ikaw ito, iwas sa mga insulto, mga bastos, mga rude person, ganyan, o kung ikaw, iwas ka na lang. Siyempre sa sayo siguro is malack of idea or malack of plan ka, siguro yun, iwasan mo. Talagang sabi ko palagi kanina, di ba, magplano ka maigi. Kung may mga nararamdaman ka na problema or you want to share something, pwede mo i-share yon sa tao na dapat pwede mo pagkatiwalaan. I-release ang mga dapat i-release. No, ikat yung mga dapat ikat. Kumbaga na doon sa point ganun. And kung may mga bagay na kailangan i-recover, i-heal mo, no? You need to getting over the worst of your life, yung mga pinagdadaanan ng iba sa inyo or pagdadaanan mo, ganyan. Mag-focus ka na lang in a positive way na doon din yung point na yun. Tsaka, forgiveness sa lahat ng aspeto ng buhay, kung may mga bagay o sitwasyon is we need to forgive kasi mahirap, alam ko naman na mahirap mag-forgive, no, pero why not, malay mo, di ba, kung kaya mo naman, kung hindi pa this time, planuhin mo, ganyan, di ba, time can heal. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. When it comes sa love, kung single ka, maaring, okay. Single ka, maaring may tao mas matanda sa'yo na makikilala mo, or pwedeng ikaw yung mas matanda, pwedeng nandun sa point, or pwedeng nakakausap mo na rin itong tao na to, isa or dalawa. Pwede kasi yung isa is mas matanda talaga sa'yo, or maybe this person is stable siya, or may isa pa, no, na pwedeng hindi kayo nagkakalayo ng edad, pwedeng nandun sa point na yun. Yun, isa o dalawa kasi ito sa nakita ko. Pero ingat ka na lang din kasi nandun yung point na medyo magkakaroon ka ata ng disappointment, no? Or may mga situation, may isa pang darating sa iyo. Maaaring magkakaroon ka ng disappointment, or pag itong dalawa na ito is lumakpas sa buhay mo, may isa pang darating. Yun ang sabi. Okay, kung ikaw naman is kayo is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Nagkaroon na ng paghihiwalay kasi alam mo yung point na dumating na rin kasi sa point na naramdaman, syempre, kaya kayo nagkahiwalay kasi dumating yung point na hindi mo nararamdaman yung halaga mo, gano'n lang yun. Yes, nagkaroon ng separation. Kung titingnan ko dito kasi is gusto niya pa rin na makipag-usap sa iyo, no, sa mga nakipaghiwalay dito. Sa nakita ko, gusto niya pa rin makipag-usap sa iyo. Medyo isa sa inyo pa rin is nahahatak pa rin na nakaraan. Yun na nakikita ko dito, and they want to heal this connection. Pero ang nakita ko kasi sa kanya, hindi ko pa nakikita yung action niya, pero ang nasa isip niya is, na pumapasok kasi sa isip niya yung regretting, yung pagsisisi. Alam mo, vice versa, yung pagsisisi ng sitwasyon at gusto kanya doon kausapin, or gusto niya makipagkasundo, no? Pwede sa iba is ganun. Well, pareho lang din naman yun. Yun ang sinasabi dito. Yun. Siguro kaya hindi siya kasi natatakot siya for rejection. Dito kasi there's a rejection situation ako nakita. Baka isa yun sa kinatatakot niya. And then also, kung kayo naman is in a third party relationship, in a third party. Kung baga, itong situation, to paulit-ulit to eh. Ate, maghihil ba siya?
magkakaroon siya ng controlling or pipilitin niya kasi kontrolin yung sarili niya, no, para hindi niya na maulit yung sitwasyon. Pero ang mangyayari kasi dito is hindi niya kaya hindi niya kayang mangako. Pero pipilitin daw niya na hindi niya ulitin muli or hindi siya mababae or manglalaki. Pero ang nakita ko sa kanya, mapapako siya. Yun nakita. Kaya parang magiging on and off yung situation na yun. Kaya mapapatano. Kaya kung if you want to stay, okay lang yun. Nasa sayo naman yun kasi decision mo na rin naman to, di ba? Yeah, may stuck situation din kasi ako nakikita dito. Kung mga sitwasyon na in a third party talaga, baka naghihintay ka pa rin ng sign, di ba? Eh, hindi, alam mo, over na yung sign eh. Naghihintay ka pa ba? Ano, mga ilang sign ba ang gusto mo? Sabi ko nun. Pero choice mo to ha, choice mo to. Kasi ikaw naman nakipagrelasyon. Sa mga walang third party relationship, may mga sitwasyon lang na worrying, ano, hindi ko alam in what way yung worrying, but still, nahandun yung concern or aware sa feelings ng bawat isa or ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo, nagpuput naman ng effort yung isa, handun naman yung point na matatag naman yung connection, matatag yung connection, may mga bagong pananaw sa bukasan, maybe they try to control and balance yung connection, ikaw to or siya, no? May mga sitwasyon lang siguro hindi maaalis yun na yung mga disappointment, kanya mga failures when it comes in disconnection, natural yun, pero mapapakausapan o mapag-uusapan naman daw ito kasi napaka-very supportive talaga ng isa sa inyo. Kaya yung as long as yung isa sa inyo is mas magiging very supportive talaga siya, is wala kang dapat isipin. Pero syempre, hindi lang kasi sa isang relationship, 'di ba? Alam niyo naman na kung isa lang nagiging matatag, isa lang nagsusuporta tapos palagi na lang siya ng siya. 'Di ba? Tapos isa palagi lang siyang receive, isa palagi na lang give ng give. Parang baka dumating kayo sa point na ng hindi maganda yung outcome, 'di ba? Kaya you need to control and balance pa rin yung situation sa nakikita ko dito. Yun. Dapat pareho. Nando sa point na yun. May mga excitement ako na nakikita with kami disconnection. Yan, may mga ikaka-excite o may mga excitement situation na pwedeng maganap o mangyari. Tingnan natin ang iyong money. Money, trabaho. No? Kasi din yung mahusay, maalalahanin din kasi isa sa inyo mahusay. Parang hindi yung emotionally mature na talaga yung isa, kahit na hindi naman, halimbawa, hindi naman talaga siya ganoon ka tanda, pero emotionally mature na talaga siya. Ganyan, siguro ang dami na rin niya pinagdaanan, kaya naging ganun siya. Yan, maalalahanin, napaka very sincere, magaling din mag-advise yung isa, Yun, very creative, as in, it's more on open naman siya sa lahat. Kumbaga, open siya sa mga bagay-bagay, kung ano yung sasabihin mo sa kanya or ikaw sa kanya, gano'n na doon sa point na yun. Yun lang, mahilig lang din talaga isa sa inyo is mahilig magmuni-muni. Yan, na doon sa point, Tingnan natin ang money and okay. Sa iyong money at trabaho, kung wala kang trabaho, may offer naman ako na nakikita sa iyo, Kaya siguro is mag-action ka na lang or pwede rin kasi na may tao na makakatulong sa iyo, babae, pwedeng nandun sa point na yun na siya yung makakatulong sa iyo to give an offering na or siya yung tutulong sa iyo or siya yung makaka-resolve ng problema when it comes sa trabaho, kung wala kang trabaho. Yan, yun nakikita ko sa iyo dito. Pero mag-ingat na lang din sa iba sa inyo kung magkakaroon ng mga ayaan na sitwasyon pagdating sa pagtatrabaho o siguro mas maganda ikaw na lang kung magkakaroon ng ayaan, mag-ingat ka na lang kasi baka mamaya maloko kayo, kung ano man yung papasukin nyo na plano or maybe travel or may ano man yan, basta maging matalino ka sa paghahanap ng trabaho kasi pwedeng maloko ka rin, sa iba sa inyo. May mga trabaho naman dyan, may mga trabaho dyan is, ang nakikita ko, hindi naman wawala talaga sa trabaho yung mga tao na disloyal, yung mga depression, natural yan hindi lang naman sa'yo, but still sa'yo ko ito nakita. Yan, may mga depression, o baka pagod ka lang din, o kaya mga disloyal, o yung mga tao na ida-down ka talaga nila, may mga masasabi, or yung nagtitink ng negativity, mga ganyan sitwasyon. Natural na yan, but still, alam ko naman sa sarili mo, na napaka very independable
person mo naman, ano, kasi you are more on focus sa sarili mo, tsaka mas more focus ka sa mga tao na willing na yung mga tao interested talaga sa iyo, no, or mga tao na willing to cooperate pag that's it. Okay, yun is the best yun. Okay, kung sa pera mo naman, sa pera mo, ang nakikita ko sa iyo dito is, hindi ko lang alam if this is the past at magbabago ba. Sa iba kasi sa inyo, maaring wala pang gaanong pagbabago na magaganap o mangyayari. Pero ang nakikita ko dito, confident ka. No, confident ka na may darating, kasi may darating na sitwasyon sa'yo na yun yung makakatulong sa'yo para mas mag-grow yung ano mo, yung kaperahan mo, no, o yung trabaho mo o yung tinatrabaho mo, yun ang sinasabi dito. Make-up plan lang daw ang sinasabi dito. Pwede rin na may hihingi ng tulong sa'yo or may tutulungan ka related ang pera. Pwede na doon sa point na yun, magkoconnect ang pera, or pwedeng sa iba sa inyo is kung may mga offering o kaya is may mga connection na bago na hindi mo naman talaga, o may mga papasukin ka na sitwasyon, medyo ingat ka na lang, ano, kasi baka maloko ka rin sa nakikita ko dito. Yan, planuhin mo na, basta planuhin mong maigi, hindi ka naman maloloko niyan, ano, sa nakikita ko sa dito. Sa pera mo, yan, may mga parating naman din ako nakikita kasi may mga offer situation ako nakita. Tapos may group of person ako nakikita, hindi ko alam kung ano yun eh. Hindi ko alam kung leadership ka ba, or namumuno ka ba, or may pamumunuan ka ba, o may pinamumunuan ka, pwedeng nando sa point na yun. Or pwede rin na may mga group of person na connect sa'yo, pwedeng nando sa point na yun, or magkakaroon ka ng connection sa kanila, or sila yung tao na pwedeng makatulong sa'yo para mas mag-success ka sa iyong pera, no, sa iba sa inyo. Or sa iba is may gagawin ka. May creativity ka talaga, or may plano ka nag-agawin na sitwasyon na yun daw yung makakatulong sa'yo, pero medyo napanghihinaan ata ng loob yung iba. No, kung hindi man kaya napapanghinaan, i-force mo yun kasi maganda naman yung resulta na nakikita ko dito. Pero alamin mo muna ha, be careful pa rin ha, wag pabigla-bigla kasi pwedeng mag-mess din yung situation sa nakita ko. So iba sa inyo, own business to own leadership ang nakikita ko sa iba. Or may mga gagawin kang create. Basta kung ano man yung kinaiinteresan mo this time na gusto mong gawin, yun ang nakikita ko dito. Yun yung makakatulong sa iyo. But still, may reward and success. Reward and success, ma-enjoy mo naman daw yun kasi sa effort na ginawa mo, yun yung marireceive mo. Yan. Hindi ganun kabonggenyos, but still, blessing. No? Yun, blessing naman kahit pa paano. Yun ang nakikita ko dito. Arigato namaste, God bless.